Kasalukuyang nagmamaneho ngayon pa uwi si Arnold galing sa kanyang kumpanya. Ginabi na ito ng uwi dahil sa dami ng kanyang inaasikaso. Nitong mga huling araw ay halos wala na rin talaga siyang pahinga. May kalayuan sa kanyang tinitirhan ng kanyang kumpanya, kaya naman halos malalim na rin ang gabi itong nakakauwi lagi. Nakatuon ang atensyon niya sa pagmamaneho nang biglang tumunog ang kanyang phone. Agad niya itong sinagot at ni-loudspeaker. Yes? Tanong niya sa kaibigan nang makita niya ito sa caller. We're going to the bar later, bro. Are you coming? Bungad ng kaibigan niya mula sa kabilang linya. Pas muna ako sa ganyan, bro. I've been tired these days because of my company. Gusto ko muna mag-relax alone. Sagot naman ni Arnold sa kaibigan. It seems like I'm talking to different Arnold. You're probably a new person now, dude. Biro pa ng kaibigan niya. Bahagyang natawa ang binata. Kind of. Hindi mo ba namimiss yung mga babaeng kalandian mo sa bar noon? Tanong sa kanya nito. Nah, dude. Never. I don't want to remember that one last night with a stranger anymore. Tugon niya na siyang ikinatawa ng kaibigan. Okay then. Just message me kung magbago ang isip mo at gusto mong pumunta. Alright. Huling sagot ni Arnold bago putulin na ang tawag. Napailing si Arnold nang maalala niya ang huling gabing may naka one night stand siyang babae na hindi naman niya kilala. Matapos ng gabing yun ay hindi na nila nakita ang isa't isa. Mahigit 1 taon na rin ata ang nakakalipas magmula nang mangyari iyon. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay sakto namang pagkarating niya sa kanila. Bumusina si Arnold, hudyat para ipagbukas na siya ng gate ng kanilang guard. Nakailang busina na ito ngunit wala man lang nagbubukas sa kanya. Kaya naman naisipan niyang bumaba at siya na ang magbukas nito. Nang mabuksan ng gate ay papasok na sana siya ng kotse upang paandarin itong muli para makapasok na. Nang may marinig siyang iyak ng sanggol sa kung saan. Nilibot ni Arnold ang paningin at sinunda ng tunog ng iyak ng sanggol hanggang sa natagpuan niya ito sa gilid ng basura sa may gilid ng kanilang malaking gate. Sino naman ang mag-iiwan ng sanggol dito at sa gilid pa talaga ng basurahan? Mahinang usal ni Arnold sa sarili at agad nalapitan ng naiyak na bata sa loob ng basket. Dahil mukhang nagbabanta na ang ulan ay agad niyang kinuha ang bata at pinasok sa kotse. Pinaandar niya ito hanggang sa makapasok sa loob at nang makapasok siya sa mansyon ay agad niyang hinanap ang kanyang kasambahay. Manang! Taranta itong lumapit sa kanya at gulat na napatingin sa sanggol. Sir, pasensya na at hindi kita napagbuksan ng pinto. Teka, kaninong sanggol yung hawak mo? Gulat pa na tanong nito kay Arnold. May nag-iwan ng batang to sa labas ng gate natin. Kinuha ko dahil nagbabadya ng umulan sa labas. At isa pa, mukhang inabandon na ang batang to. Sagot nito habang nakatingin sa buhat-buhat na bata. Manang, pwede bang kayo muna ang bahala sa kanya at pakialagaan po muna? Habang hindi pa natin alam kung sino ang magulang ng bata ay dito muna siya sa atin. Pakiusap nito at tumango naman agad ang matanda sa kanya. Ako nang bahala sa magandang batang yan. Kinuha ng ginang ang bata sa lalaki at pinagmasdang mabuti ang bata hanggang sa may nakita siyang papel sa loob ng lampin nito. May sulat na papel. Ani ng matanda kay Arnold. Kinuha ito ng binata at binasa ang laman. Kung sino man makapulot sa bata, pakiusap po sana na kupkupin niyo po siya at alagaan ng maayos. Jasper Suarez po ang pangalan ng bata. Maraming salamat. Suarez? Bulong ni Arnold sa sarili. Patingin nga ng sulat. Sabi ng matanda, kaya binigay ito ni Arnold dito habang nag-iisip. Posible ba kayang ang sanggol na iniwan sa labas ay anak ko? Tanong niya sa kanyang isipan. Suarez din ang bata. Baka anak mo to, Arnold. Imposible po yan, Manang. Hindi imposible yan lalo pat marami ka ring kalandian noon. Ay naku kang bata ka. O siya, ipapasok ko muna tong bata sa kwarto ko at paiinumin ko ng gatas. Anito at umalis na habang si Arnold naman ay hindi maiwasang mapaisip. Tinawagan niya agad ang kanyang kaibigan. Saglit lang ito nagring at sumagot din. Bro, pupunta ka na ba? Pungad nito sa kabilang linya. Bro, naalala mo ba yung gabi kung saan may namit akong babae sa bar? Yeah, matagal na rin yun pero naaalala ko pa. Dinala mo pa nga siya sa kondo mo eh. Bakit mo natanong?
Tingin mo ba nabuntis ko siya? I'm not sure bro. Ikaw dapat ang nakakaalam yan. Bakit mo ba biglang natanong yan? Nagtatakang tanong ng kaibigan. May baby na iniwan sa labas ng gate at nakalagay ang pangalan niya sa papel. At parehas kami ng apelido. Suarez din siya. Kaya may pagdududa ako. Paliwanag niya sa kaibigan. Posible siya pero hindi natin malalaman kung hindi mo idadaan sa DNA test. You're wealthy man. Piso lang yan sa'yo. Sige bro, salamat. Umakyat na si Arnold sa kwarto niya at nag-ayos. Bukas na bukas ay papapuntahin niya sa kanilang mansyon ng doktor at ipapasagawa niya ang DNA test para sigurado siyang anak nga ba talaga niya ang bata upang matigil na rin siya sa kanyang pagdududa. Sa ngayon ay magpapahinga na muna siya dahil sa pagod. Kinabukasan ay pinampunta na nga niya ang kilalang doktor at inumpisahan nila ang proseso. Nang matapos ay agad kinausap ng doktor si Arnold. 1 week lang aantayin Mr. Suarez at makukuha niyo na rin agad ang results. Bali tatawagan kita kapag nakuha ko na ang results at ako mismo ang pupunta dito. Ani ng kanyang doktor. Maraming salamat, Doxy. Una na ako. Tinanguan siya ng doktor at lumabas na. Sa mga lumipas na araw na hinihintay nila ang resulta, ay babad na naman ang binata sa kanyang mga negosyo at minsan ay hindi na nakakauwi. Ang kanyang nag-iisang kasambahay lang na si Manang, pati ang kanilang gwardya ang nanatili sa bahay kasama ang bata. Kasalukuyang nagja-jogging si Arnold ngayon sa loob ng kanilang subdivision nang tumawag ang doktor sa kanya. Tumigil siya sa pagtakbo at sinagot ang tawag. Hello Doc, kamusta ang results? Anya sa doktor habang pinupunasan ang kanyang pawis. Hawak ko na ang resulta Mr. Suarez. Papunta na ako dyan ngayon mismo. Masayang tugon sa kanya ng doktor. Matapos ang tawag ay umuwi na si Arnold para maligo at maghanda dahil tapos na rin naman siyang mag-jogging. Sakto naman na pagkatapos niya ay siya ding pagdating ng doktor. Ibinigay nito ang kanyang resulta. Nag-aalangan pa siyang tingnan ang resulta. Ngunit ang katotohanan ay nasa kamay na niya at kinakailangan niyang harapin iyon. 99.9999 positive. Gulat ang kanyang sistema. Hindi niya akalain na may isang babaeng nagtiis ng 9 na buwan. Tapos ay pagkalabas nito ay ibibigay lang sa kanya. So, anak ko nga talaga siya? How come? Gulat pa ring tanong niya sa sarili. Congrats Mr. Suarez. Tatay ka na talaga. Nakangiting bati ng doktor kay Arnold. Nang araw na yon ay hinila ni Arnold ang sarili. Nilapitan niya ang sanggol na mahimbing na natutulog. Napakapayapa nitong tingnan. Manang, I live for a while. Ikaw na munang bahala kay Jasper. Tanging tangulang ang naging sagot nito sa kanya. Nang makasakay siya sa kotse ay humigpit ang pagkakahawak niya sa manibela. He's my son. I'm his father. May ngiti sa labi ng binata nang magtungo siya sa baby boutique. Doon ay namili siya ng mga bagay na sa tingin niya ay kakailanganin ng sanggol. Lahat ng maaari niyang bilhin ay binili na niya para dito. I'm sorry kung wala ako palagi. Mas magiging abala na ako anak. I'll make sure you have a better future. Sa mga buwan na lumipas ay pinapahanap niya ang nanay ng bata. Ngunit ang araw ay naging linggo at ang linggo ay naging buwan ay wala pa rin siyang balita tungkol dito. Pero hindi basta-basta susuko si Arnold. Magpapatuloy pa rin siya sa paghahanap sa nanay ng bata. Ang matandang mayordoma ang laging nag-aasikaso sa bata tuwing wala ang binata sa bahay. Ngunit madalas naman ay wala siya. Dumoble ang trabaho nito dahil sa pag-aalaga ng bata at sa pag-aasikaso ng mansyon. May katandaan na rin ito, kaya naman ang isipan nilang hanapan ng bata ng babysitter. Ako nga po pala si Claire Johnson, ang magiging babysitter po ng baby. Pagpapakilala ng isang magandang dalaga na ngayon ay nasa harapan ni Arnold. Siya yung tinutukoy ko sa'yo na pwedeng mag-alaga sa anak mo Arnold. Huwag ka mag-alala at mabait at mapagkakatiwalaan niyang si Claire. Sabi ng kanyang pinsan. Tumango naman ang seryosong si Arnold at tumingin sa dalaga. Simula ngayong araw ay ikaw na mag-aalaga sa bata. Bawat minuto ay dapat hindi mo alisin ang tingin mo sa kanya. Seryosong ani Arnold. Opo sir, kayang-kaya ko yan. And besides, mahilig din po ako sa bata kaya wag po kayong mag-alala. Wala po kayong dapat na ipag-alala sir. Bibong sagot ng dalaga sa kanya. O siya, paano ba yan cuz?
Mauna na ako at may lakad pa ako. Sure. Thank you for the help. Wala yun. Nang makalabas ito ay muling natuon ang atensyon ni Arnold sa dalaga. Nasaan po pala yung bata, sir? Tanong ni Claire kay Arnold. Nasa kwarto kasama si Manang. Tanging sagot ng binata dito. Tinawag naman ni Arnold ang mayordoma. Manang, dalhin mo siya sa kwarto ni Jasper. Make sure that she understand everything. Maging mga bawal na powder. Mahigpit na bili ng binata. Tumangulang naman ng mayordoma bago nito sinenyasan ng dalaga. Pagpasok ni Claire sa kwarto ng bata ay bumungad sa kanya ang mga cute at maliliit na gamit nito. Agad siyang natuwa dahil sa kwarto ng bata na puro cartoons ang design at nakasabit din sa gilid ang maliliit na damit ng bata. Nakita niya ang bata na nakaangat ang mga kamay sa ere at para bang naglalaro ito sa may higaan nito. Ilang taon na po pala siya, Manang? Tanong ng dalaga. Kakaisang taon lang yan, iha. Agad naman niyang nilapitan ng bata at hinawakan. Hi! Ang cute-cute mo naman. Ang bango-bango pa ng baby na yan, oh. Sabi niya sa bata at niyakap ito. Nang madama niya ang balat nito ay natigilan siya. Pakiramdam niya ay biglang gumaan ang kanyang pakiramdam. Para kayong mag-ina kung tititigan. Biro ng bata sa kanila na siyang ikinatawa nito. Naku, Manang, kung magkakaanak ako, gusto ko ganito rin kagwapo magiging anak ko. Natutuwang sagot nito. O siya, ikaw nang bahala sa kanya ha, at marami pa akong dapat asikasuhin sa baba. Ani ng matanda kay Claire. Tumango naman ang dalaga. Opo, ako na pong bahala kay baby. Ano nga po palang pangalan ng bata? Biglang tanong niya. Jasper. Jasper Suarez. Ang gandang pangalan naman yan, baby. Napapangiting lumabas ang matanda sa kwarto. Natutuwa siya dahil sa pagiging bibo ng dalaga. Nang mapagod sa paglalaro ang bata ay pinatulog na ito ni Claire at niligpit ang mga laruan nito. Nilinis niya rin ng kaunti ang kwarto ng bata. Nang makita ang maraming labahan ng bata ay nilabhan niya na rin ito. Pagkatapos sa gawain ay tinabihan niya ang bata. Doon ay nakaramdam siya ng pagod at pumikit. Nang may katagalan na si Claire sa pinagtatrabahuan nitong mansyon ay unti-unti na rin siyang nasasanay sa gawain sa pagbabantay at pag-aalaga sa bata. Ayan, dahan-dahan sa paglalakad ah. Baka matumba ka. Mahinahon na sabi ng dalaga sa bata habang inaalalayan nitong maglakad sa labas ng kanilang bahay. 6:00 na kasi ng umaga ngayon, kaya naman naisipan ng dalaga na painitan muna ito kahit saglit. Dagdag vitamins din kasi ito sa katawan. Nakita ng dalaga na lumabas ng gate si Arnold. Bihis na bihis ito pero wala itong dalang sasakyan. Pinagmamasdan niya ito hanggang sa mapansin siya nito ay bahagya niya itong nginitian. Aalis po kayo, sir? Nakangiting tanong niya. Bakit kailangan mong malaman, Miss Claire? Masungit na tanong nito. Sungit? Tinatanong lang naman eh. Hindi ba, baby? Bulong ni Claire sa bata at nag-make face pa. Narinig naman ito ni Arnold. May sinasabi ka? Tanong nito sa kanya. Wala po, sir. Syempre wala. Nakapisay na tugon niya sa lalaki. Hindi naman na ito pinansin ng lalaki. Sa halip ay nilapitan nito ang anak at masuyo nitong hinagkan sa noo ang bata. I'll go now. Take care of him. Tumango na lamang ang dalaga at pinagmasdan ng papalayong figura nito na muling pumasok sa gate. Nang makalabas na ito ay dala nito ang sasakyan. Nakalimutan ata ni Sir kanina na may sasakyan siya. Bulong ng babae sa sarili at nagkibit balikat na lamang. Okay baby, pasok na tayo. Medyo masakit na sa balat ang araw para makainom ka na rin ulit ng gatas. Gusto mo ba yon? Hindi sumagot ang bata ngunit napangiti pa rin ang dalaga. Nang makapasok ay tinimplahan na agad ng dalaga ng gatas ang bata. Hinele niya pa ito upang makatulog. Good boy naman pala eh. Mahinang bulong niya nang makita ang tuluyang pagpikit ng bata. Masayang masaya talaga siya sa tuwing nakikita ang bata. Napakagaan ang pakiramdam niya dahil dito. Nang mailapag na niya sa higaan ng bata ay doon naman siya mabilis na naglinis ng katawan. Gusto niya rin kasing makapagbasa ng libro. Kaya naman tumabi siya sa mahimbing na natutulog na bata. Iha! Tarantang nagising si Claire.
Hindi niya inaasahan na makakatulog siya. Agad naman niyang hinanap ang bata at agad na gumaan ang loob niya nang nasa tabi niya lang ito. Tumingin siya sa matanda na mukhang kapapasok lang rin ngayon at nakatayo sa kanyang gilid. Bakit po, Manang? Tanong niya dito. Kumain ka muna, gumawa ko ng merienda. Sabi nito sa kanya at itinuro ang pagkain na nakalapag sa mini table. Salamat po, Manang. Saan kayo galing? Ito ang bungad na tanong ni Arnold kay Claire. Sinama ko po sa simbahan si Jasper. Gusto ko po kasi magsimba. Sagot niya sa lalaki. At hindi ka man lang nagpaalam sa akin? Salubong ang kilay na tanong ni Arnold dito. Nagpaalam po ako kay Manang. Si Manang ba ang magulang ng bata? Taas ang kilay na tanong sa kanya ng lalaki. Napaangat din ng isang kilay si Claire at tumingin ng diretso kay Arnold. Paano ko ho magpapaalam sa inyo yung bata lagi kayong wala dito sa bahay at wala rin akong kontak sa inyo. Mataray na sagot nito. Napabuntong hininga ang lalaki at hindi makapaniwala na sinasagot-sagot lang siya ng kanyang katulong. Sorry ho sir kung di ako nakapagpaalam. Sa simbahan lang naman po kami pumunta, don't worry. May di inasabi ng dalaga at inirapan ng lalaki bago pumasok sa loob ng mansyon habang karga ang bata. Napaka-antipatiko niya talaga. Kinagabihan ay nasa sala si Arnold kasamang iba pa niyang kamag-anak. Biglaan itong pumunta sa kanila para bumisita. Malapit din kasi ang loob ng binata sa mga kamag-anak nito kahit pa wala na ang kanyang mga magulang. Nasaan pala ang anak mo, Arnold? Nakangiting tanong ng kanyang tita. Oo nga naman, nasaan ang pamangkin ko? Ani pa ng isa pa niyang pinsan. Nasa taas. Tulog na marahil. Tanging naisagot ni Arnold sa kanila. Sakto naman ang pagbaba ni Claire karga ang bata. Napatingin sila sa pababang dalaga. Yan ba ang asawa mo, Arnold? Abay, napakaganda naman pala. Biglang bulalas na ani ng kanyang tito sa kanya habang nakatingin sa dalaga na ngayon ay nasa harap nila. Hello po sir, kukuha lang po ako ng tubig sa kusina. Sabi ng dalaga at didiretso na sana sa kusina. Ngunit pinigilan siya ng mga ito. Bakit po? Tanong ng dalaga. Ang gwapo ng anak niyo, iha. Po? Takang tanong ng dalaga. Hindi ko po siya asawa. Babysitter po siya ng anak ko, tita. Biglang sabat ni Arnold. Ganun ba? Bakit parang magkamukha sila? Sabi pa nito sa kanya habang pinagmamasdan ng mukha ng dalaga pati ng bata. May hawig nga sila. Sabi ng pinsan nito. Nako, parehas lang po kaming maganda at gwapo nitong si Baby Jasper, pero hindi ko po siya anak. Natatawang ani ni Claire sa mga ito. Napakagwapong bata ng anak mo, Arnold. Tuluyan nang nagpaalam si Claire at dumiretso ng kusina kasama ang bata. Sigurado ka bang hindi mo siya asawa? Rinig pa ni Claire na sabi ng kamag-anak ni Arnold. Hindi nga po, tita. Napailing na lang si Claire dahil sa mga sinasabi ng mga ito. Mabilis na lumipas ang panahon at magtatatlong taong gulang na ang anak ni Arnold ngayong araw. Nagpahanda ang lalaki ng isang children's party para sa kanyang anak. Puro anak lang ng kanyang kamag-anak at mga kaibigan ang imbitado. Kitang-kita naman sa mga mata ni Arnold ang saya habang pinagmamasdan nito ang kanyang anak at ang babysitter nito na naglalaro ng mga bubbles na nagliliparan. Ngayon lang napagtanto ng binata na ngunit biglang inalis ni Arnold sa kanyang isipan dahil imposibleng mangyari yun. Bumalik siya sa katinoan ng patakbong lumapit sa kanya ang kanyang anak. Papa, let's play with bubbles! Masayang pag-aya sa kanya ng kanyang anak. Kayo na lang nangyaya mo, anak. Papanoorin na lang kita. Pagtanggi niya sa bata na siyang ikinasimangot nito. I want to play with you! Pagmamaktol na sabi sa kanya nito at naka-cross arm pa. Pagbigyan mo na yung bata, sir. Birthday niya ngayon, oh. Sabat naman ni Claire. Okay, fine. Ano pa nga bang magagawa ko sa kakulitan ninyo? Ani ni Arnold sa dalawa. Napahiyaw naman ang kanyang anak dahil sa tuwa. Nakikipaghabulan naman sa kanya ang kanyang anak ngayon kasama ang paborito nitong tao, ang yaya nito. Yaya! Bilisan natin! Parating na ang monster! Biglang natawa si Claire sa pagtawag ng bata sa kanyang ama na monster.
Oo nga, parating na ang monster! Natatawang sabi nito habang tumatakbo. Monster pala ah. Yari kayo sa akin. Natatawang sigaw ni Arnold at mabilis na hinabol ang dalawa. Nang mahuli niya ito ay agad niya itong niyakap at kiniliti. Daddy! Stop! Saway ng bata sa ama habang patuloy sa pagtawa. Nakangiting pinagmasdan ni Claire ang mag-ama. Hindi niya inakala na magtatagal siya sa mansyon kasama ang bata. Hindi na maitatanggi na sobrang napamahal siya sa bata. Kung ituring niya ito ay para na niya itong anak. Siguro kung may anak lang ako na katulad ni Jasper, ako ng pinakamasayang nanay sa buong mundo. Habang busy sa pagkukulitan ng mag-ama ay kumuha siya ng pagkain para sa mga ito. Maraming bata ang naghahabulan sa garden na may mga costume na pang fairy at ang iba pa ay may pakpak na outfits. Kumuha siya ng hotdog na may marshmallows and cookies, pati na rin ng inumin. Nang matapos siya ay lumapit siya sa mag-ama at naupo sa mesa malapit sa kanila. Kumain muna kayo, baka napagod na kayo kakalaro dyan. Sabi ng dalaga at binuhat si Jasper at inupo sa isang upuan. Naku talagang bata ka oh, sobrang basahan na ng likod mo kapag ikaw inubo. Parang nanay na pagbubunganga niya sa bata habang pinupunasan ng likod nito. Hindi siya pinansin ng bata at nagpatuloy lang ito sa pagkain. Daddy, I've received lots of gifts. I want to open them later. Masigla at bubulol-bulol na sabi ng bata. Yes baby, open mo sila lahat later ah. Malambing naman na tugon ni Arnold sa anak. Nag-enjoy ka ba sa special day mo? Tanong niya sa anak. Tumango naman ito at may galak na ngiti sa labi na sumagot. Opo! Super thank you, Dad! Always welcome, baby. Nang sumapit ang gabi ay nakatulog agad ang bata dahil sa sobrang pagod. Hindi na nito nagawang buksan pa ang regalo niya katulad ng plano nito. Umakyat si Arnold sa kwarto ng bata at kumatok bago pumasok. Naabutan niya si Claire na inaayos ang mga regalo ng bata sa lagayan nito. Bakit po? Tulog na ba siya? Tanong ni Arnold kay Claire nang tumingin sa bata. Pagod na pagod sir. Ayan o, nakatulog agad. Nakangiting sagot ng dalaga habang nakatingin sa bata. Sige. Salamat. Ito na lang ang tanging naisagot ng lalaki bago lumabas ng kwarto ng bata at magtungo sa sariling kwarto. Nang matapos naman si Claire sa pag-aayos ay napahinga na rin siya dahil sa sobrang pagod. I want ice cream! Wow, there's an ice cream! Turo ni Jasper sa ice cream vendor. Tara, ibibili ka ni Daddy. Binuhat ni Arnold ang bata at lumapit sila sa vendor na nagtitinda ng ice cream. Nasa park sila ngayon dahil sa nag-request na rin ng kanyang anak na gusto nitong pumunta sa parke kasama ang kanyang ama. Pagkatanggap ng bata ng ice cream ay humiwalay muna ito sa ama at lumapit sa mga kalaro nito. Huwag kang tatakbo, Jasper! Behave ka muna habang kumakain! Bilin na ani ni Claire sa bata. Kasalukuyan silang nakaupo ngayon ni Arnold sa batong upuan sa may gilid at kumakain ng ice cream. Habang pinagmamasda ng preskong paligid ng park, marami ang mga batang naglalaro ngayon dito kasama ang mga magulang nila. Ang tagal ko na sa inyong nagtatrabaho, sir. Pero ni minsan hindi ko nakita ang ina ni Jasper. Nasaan po ba siya? Biglang tanong ni Claire dahil sa kuryosidad. Hindi ko rin alam. Tanging sagot nito. Naguluhan naman ang dalaga at dahil sa curiosity ay nagtanong ulit ito. Paanong hindi niyo po alam? Naguguluhan na tanong niya. Napabuntong hininga ang binata bago niya sagutin ang tanong nito. Iniwan na lang sa labas ng bahay ang bata. Nung unang akala ko, hindi ko siya anak. Pero nang makita akong sulat na parehas kami ng apelido, doon na ako nagduda. Nagpa-DNA test ako at ang bata. Doon ko napagtanto na anak ko pala siya. Mahabang paliwanag nito. Wala akong alam kung nasaan ang nanay niya. Kahit pinahanap ko na siya wala pa rin akong napala. Sambit lang nito sa kanya. Napatangu-tango ang dalaga. Grabe naman pala, nasaan na kayang nanay ni Jasper? Anang Claire sa sarili habang nakatingin sa kawalan. Ikaw, may pamilya ka rin ba? I mean, may anak ka na? Tanong naman ito sa dalaga. Ang totoo niyan, hindi ko po maalala. Ang pagkakaalam ko lang po, best friend lang ang meron ako. Matapos kasi ang aksidente noon, wala na ako maalala na kahit na ano.
Tumingin sa langit ang dalaga at bahagyang napangiti. Nung magising ako, hawak ko ang aking tiyan. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit nang sabihin ng doktor na nagdadalang tao ako, ngunit sa kasamang palad ay nawala iyon. Kaya yun ang unang sakit sa aking alaala. Ayaw mo bang magpatingin sa doktor o magpagamot para bumalik ang alaala mo? Sabi nito sa kanya. Nako sir, hayaan ko na lang na babalik din naman ang lahat sa tamang panahon. At isa pa, ganun pa rin naman eh. Kahit siguro maalala ko lahat, wala namang magbabago. Ganito pa rin naman ang buhay ko. Paano kung totoong may anak ka nga talaga? Biglang natahimik ang dalaga at tipid na ngumiti. Baka nga totoo, pero nasa langit na siya. Nalulungkot na sabi niya. Hindi maitatanggi ni Claire na hanggang ngayon ay nalulungkot pa rin siya dahil sa hindi niya man lang maalala ang nakaraan niya. Ngunit ano pa nga ba ang magagawa niya? Nang magdilim na ay napagpasyahan na nilang umuwi. Gusto pa sanang maglaro ni Jasper. Pero sinabihan siya ng kanyang ama na bukas na lamang dahil maggagabi na. Mag-isa ngayong nakaupo si Claire sa may upuan sa may garden ng mansyon. Nakatingin siya sa langit na may kaunting mga bituin na nagkikislapan. Matapos niyang patulugin ang kanyang alaga ay dumiretso siya dito para makahinga ng maluwag. Hindi niya kasi maintindihan ang lungkot na bumabalot sa kanyang sarili. May problema ka ba? Tanong ng kung sino. Nang lingunin niya ito ay si Arnold pala. Naupo ito sa upuan sa tabi niya. Doon niya napansin na may hawak itong wine sa kamay nito. Wala naman. Tanging sabi ng dalaga. Yung totoo. Pangungulit na tanong nito. Gusto ko lang magpahangin. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko ngayon. Parang ang lungkot na hindi ko maintindihan. Paliwanag ni Claire kay Arnold. Magiging maayos din ang lahat. Biglang usal ni Arnold na nakatingala sa langit. Sana nga. Tanging sagot nito. Ilang segundo rin silang naging tahimik sa mga oras na yon hanggang sa biglang pinutol ni Arnold ang katahimikan. May tanong ako. Panimula nito. Napalingon naman sa kanya ang dalaga at inantay ang susunod na sasabihin nito. Ano yon? Tanong nito. Nagkanobyo ka na ba? Nag-aalangan na tanong ni Arnold. Hindi niya alam sa sarili kung bakit niya natanong ang bagay na yan sa dalaga. Hindi ko alam, pero ngayon wala akong boyfriend o kung ano man. Wala rin nagtatangkang patulan ako. Natatawang tugon niya sa binata na focus lang na nakatingin sa kanya. Ikaw sir, may girlfriend ka ba ngayon? Para naman may maging mami na ang alaga ko. Biro pa ng dalaga. Wala. Diretsong tugon ng binata. Wala kang girlfriend sa lagay na yan? Ang gwapo mo, nasa'yo na rin ang lahat. Ay, never mind. Alam ko na kung bakit. Ang sungit mo kasi. Ayan tuloy, natakot siguro sila sa'yo. Dire-diretsong sabi ng dalaga na hindi niya napigilan nang lumabas sa kanyang bunganga. Nang ma-realize sa mga sinabi ay bigla siyang napatakip ng bibig at napatingin kay Arnold na nakangiti lang sa kanya. Sorry, hindi ko nakontrol. Napahanga bigla ang binata sa kakulitan ni Claire na kahit pa ang laki ng pinagdadaanan nito sa buhay ay nagagawa pa rin itong maging positibo. Tumayo ito at nag-unat. Mauna na ako. Maya-maya pupunta na rin ako sa kwarto at baka magising ang bata. Sabi sa kanya ni Arnold at naglakad na paalis. Himala, hindi nagalit sa mga pinagsasasabi ko. Mabait din pala si sir, no? Sabi ni Claire sa sarili. Tumayo na rin siya at gaya ng sabi sa kanya ng amo ay pumunta na nga siya sa kwarto ng bata dahil baka magising yun at wala siya. Lumipas sa mga ordinaryong araw na nasa mansyon lang ang dalaga at ang bata, habang si Arnold naman ay minsanan naman kung umuwi. Kasalukuyang naglalaba ngayon si Claire ng mga labahan nang biglang sumulpot si Arnold sa harap nito. Bakit po? Tanong niya sa lalaki. Gising ba ang bata? Tanong din ng lalaki. Tulog siya ngayon sir, kaya naglalaba ako. Pagkagising niya ay magbihis kayo. Aalis tayo. Diretsong ani ng binata sa dalaga. Okay po, saan tayo pupunta? Tanong niya habang nakatingin ng diretso sa amo. Ilalabas ko lang si Jasper dahil lagi na lang kayo nasa loob ng bahay. Kailangan nyo rin minsan gumala. Ani ng lalaki na ikinatuwa ng dalaga.
Nang matapos siya sa paglalaba ay sumunod lang rin ay nagising na ang kanyang alaga. Binihisan niya ng bata at inayusan. Nang matapos asikasuhin ng bata ay sarili naman niya ang kanyang inayusan at nang matapos ay bumaba na siya kasama ang bata. Sakto namang nakaupo sa sala si Arnold habang hinihintay sila. Ready na kayo? Wala bang naiwan na gamit si baby? Tanong ni Arnold sa kakababalang na si Claire kasama ang bata. Wala na po. We're ready, Daddy. Sagot ni Jasper. Okay then, let's go. Inalalayan sila ng lalaki hanggang sa makasakay sila sa kotse. Si Arnold ang nagmamaneho habang sila Claire at ang bata ay nasa likuran lamang. Malayo-layo rin ang kanilang naging biyahe na umabot ng halos 1 oras. Ilang saglit lang ay huminto na rin ang kotse at tumigil sa amusement park. Namangha ang dalaga sa magandang nakikita sa paligid. Ang ganda naman dito! Ani Claire na hindi inaalis ang tingin sa paligid. Bumaba na sila ng kotse at pumasok. Maligayang maligaya ang bata, pati na rin si Claire sa nakikita. Ngayon lang kasi siya nakarating sa lugar na to at hindi inaakala na ganito pala ito kaganda. Buong araw ay sumakay na lang sila sa maliliit na rides na pangbata at panay turo si Jasper sa mga nagtitinda ng mga teddy bear kaya pumunta sila doon at binilhan siya. Pagtapos nila ay kumain lang sila at nagpahinga at naglibot na naman sa paligid. Picturean ko kayo doon ni baby! Turo ni Claire kay Arnold sa isang view at kahit napipilitan ay sumunod naman ito habang hawak si Jasper. Okay, 1, 2, 3, smile! Nakangiting sabi ng dalaga. Wow, ang ganda! Look sir oh, ang ganda oh! Masayang sabi niya at pinakita dito ang picture na kinuha niya. Yeah. Walang gana na tugon ni Arnold at halatang pagod na. Napanguso naman ang dalaga dahil sa tipid na sagot niya. Naging masaya si Jasper at Claire nung araw na yon hanggang sa makauwi ay hindi maalis ng dalaga ang ngiti sa kanyang mga labi. Kakatapos lamang maligo ni Claire at tanging tuwalya lang ang nakabalot sa katawan niya. Ito ang suot niya nang lumabas siya ng CR. Bigla naman siyang nagulat na nasa loob si Arnold ng kwarto ng bata. Sa kwarto na rin kasi ng bata si Claire naliligo at doon siya nag-i-stay kahit pa may iba pa siyang kwarto para na rin mabantayan ng maayos ang bata. Titingnan ko lang ang bata kung tulog na ba. Biglang usal ni Arnold at hindi makatingin sa kanya. Alis na ako. Paglabas ni Arnold ng kwarto ng bata ay dumiretso ito sa sariling silid. Hindi pa nagiinit ang paa nito sa loob nang biglang tumunog ang phone nito. Kinuha niya ito at sinagot. Hanggang ngayon hindi pa rin namin matukoy kung sino ang ina ng bata. Sabi sa kanya ng taong kanyang inutusan sa paghahanap sa ina ng bata. Hayaan nyo na. Tanging tugon ni Arnold dito at pinatay ang tawag. Nawawalan na ng gana si Arnold na ipahanap ang ina ng bata dahil simula nung pinahanap niya ito at hanggang ngayon ay wala pa rin siyang mabalitaan kung nasaan nga ba talaga ito. Nasa mabuting sitwasyon naman na ngayon ang kanyang anak kasama ang babysitter nito kaya okay na rin siguro yun. I want cotton candy, Yaya! Turo ni Jasper sa cotton candy sa kabilang bahagi ng kalsada. No! Mauubos ng ngipin mo kakakain yan! Istriktang sagot naman ni Claire sa bata. Saktong papunta sa kanila si Arnold at nagsumbong ang bata. Daddy! Cotton candy oh! Ayaw ako bilan ni Yaya! Nakasimangot na pagsusumbong nito sa kanyang ama na siyang ikinatawa ni Arnold. Alright, si Daddy na lang ang bibili. Hinawakan siya ng ama sa kamay at tumawid sila para bumili. Nakasunod lang sa kanila si Claire habang dala ang gamit ng bata. Nasa park ulit sila ngayon dahil linggo at hindi pumasok sa work si Arnold. Nakatanaw sa kung nasaan si Claire hanggang sa narinig niyang biglang nagsigawan ng mga tao. Gulat siya nang makita si Jasper na nasa gitna ng kalsada, naglalakad habang may papalapit na sasakyan at konti na lang ay mahahagip na ito. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad siyang tumakbo papalapit sa bata para sagipin ito. Ngunit malapit nang mahuli ang lahat dahil nang maikulong niya sa kanyang bisig ang bata ay malakas na bagay ang tumama sa kanyang likuran. Rinig na rinig ng dalaga ang sigawan sa paligid. Ngunit wala na siya doon maintindihan. Kahit hilong-hilo ay pinakiramdaman ng dalaga ang bata at nang maramdaman niya ang paggalaw nito ay doon na niya tuluyang ibigay ang mga mata.
Hindi maalis sa mukha ni Arnold ang gulat dahil sa mabilis na pangyayari. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Mabilis siyang humingi ng saklolo. Nakaupo siya sa sahig habang karga ang anak na walang malay. Kapit lang anak, pupunta na tayong ospital. Naiiyak na sabi niya sa bata. Binuhat na nila ang walang malay na si Claire at si Jasper para isakay sa ambulansya. Pagkarating sa ospital ay agad nilang inasikaso ang dalawa. Please Doc, do everything to save them both, lalo na ang anak ko Doc. Mangiyak-ngiyak na pagmamakaawa ni Arnold sa doktor. Hanggang dyan lang po kayo sa labas. Gagawin namin lahat na makakaya namin, Mr. Suarez. Tugon ng doktor at pumasok na sa loob. Unti-unting iminulat ni Claire ang kanyang mga mata. Kahit nanlalabo ang mga mata ay kitang-kita niya ang kulay puting paligid at tanging tunog lang ng machine ang maririnig. Unti-unting nag-sink in sa utak niya ang mga nangyari, kaya naman mabilis niyang tiningnan ang paligid upang hanapin si Jasper. Jasper? Bulong ng dalaga. Gising ka na. Sandali, tatawagin ko ang doktor. Nag-aalalang sabi ni Arnold at lumabas ng kwarto. Nang makabalik ay may nurse na itong kasama. Hindi alam ni Claire ang ginagawa sa kanyang nurse at nang matapos ito ay agad itong humarap kay Arnold. Maayos na po ang kalagayan niya. Huwag lang po muna siya masyadong pagalawin dahil sa mga sugat niya sa katawan. Ani ng nurse sa lalaki. Tumango naman ito sa nurse. Salamat. Nang makalabas ang nurse ay lumapit si Arnold sa dalagang nakahiga at nakatingin sa kanya. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong niya rito. Ayos na ako. Nasaan si Jasper? Nag-aalang hanap niya sa bata. Maayos ng lagay niya. Nagpapahinga siya sa kabilang kwarto kasama si Manang. Gumaan ang loob ng dalaga nang marinig niyang maayos lang ang kalagayan ng bata. Maya-maya lang ay bigla siyang napahawak sa kanyang ulo dahil bigla itong sumakit. May sakit pa rin ba? Tanong ng lalaki at tumangulang ang dalaga habang dinadamdam ang sakit. Malakas ang naging pag-untog ng ulo mo. Mabuti na lang at hindi ka naman nabagok, sabi ng doktor. Paliwanag nito. Hindi siya pinansin ng dalaga. Hindi maintindihan ni Claire ang nararamdaman. Bigla na lang siyang may mga memorya na lumalabas sa kanyang isipan. Kahit na hindi niya ito maalala noon. Napaluhod ang dalaga sa biglaang pagsakit ng ulo nito. Mariin niyang hinawakan ang ulo at napapikit. Unti-unting bumabalik ang lahat ng mga alaala sa kanyang nakaraan. Anak! Biglang napaiyak si Claire nang maalala ang aksidenteng nangyari sa kanya noon kasama ang kanyang bagong silang na anak. Claire! Biglang pinakalma ni Arnold ang anak na patuloy pa rin sa pag-iyak. Ang anak ko! May naalala na ako! May anak nga ako! Sabi nito sa sarili na animoy nababaliw. Tinawag ulit ni Arnold ang nurse dahil hindi niya alam kung paano pakakalmahin ang babae. Agad naman na tinurukan si Claire ng kung ano dahilan para kumalma ito hanggang sa unti-unting makatulog. Is she going to be alright? May pag-aalala sa boses ng lalaki. May mga ganito talagang cases, Mr. Suarez, but she will be alright. Nang muling magising si Claire ay kalmado na ito. Mukhang nawala na rin ang pagsakit ng ulo nito. Nagugutom ako. Mahinang ani ng dalaga. Kinuhanan naman agad siya ng pagkain ng lalaki at dahil kita ng lalaki na mukhang hindi niya kakayanin na pakainin ng sarili na mag-isa, ay ito na ang nagkusa upang subuan siya. May naalala ka na sa nakaraan mo? Kalmadong tanong ng lalaki. Tumango ang babae habang nakatunganga lang. Hindi namatay ang anak ko sa aksidente. Imposibleng patay siya. Kailangan kong makausap ang kaibigan ko. Pagkalabas ko dito ng ospital, pwede bang umuwi muna ako sa amin? Tanong ng dalaga kay Arnold na tumango naman agad bilang tugon. Matapos ang isang linggo ay pinayagan na sila ng doktor na umuwi at sa bahay na lang ipagpatuloy ang pag-inom ng gamot para unti-unting gumaling at lumakas ang katawan. Si Claire ang mas may malalang natamo sa pangyayari dahil siya ang nabangga. Samantalang ang bata naman ay yakap niya at pinoprotektahan. Kaya mo na bang umalis? Tanong muli ni Arnold sa hindi na mabilang na pagkakataon nang makitang nakabihis na si Claire. Opo, mauna na po ako. Sagot ng dalaga dito at umalis na. Bumiyahe si Claire sa kanilang lugar na halos 3 oras din ng layo mula sa mansyon. Nang makarating ay agad niyang hinanap ang kanyang kaibigan. Naabutan niya itong nagluluto ng pagkain sa kusina. Claire?
Claire! Sana nagsabi kang dadating ka para makapaghanda man lang sana ako. Masayang bati ng kaibigan niya, ngunit nanatili lamang si Claire na walang reaksyon. Saan mo dinalangan ako? May hinahon na tanong niya sa kaibigan na siyang ikinagulat nito. Bumalik na ang alaala mo? Tanong ng kaibigan na pilit na itinatago ang kaba. Ang anak ko, nabatay din ba siya? Sa pagkakatanda ko, ikaw ang may hawak sa kanya nung araw na yon at hindi ka nadamay sa aksidente. Diretsyang sabi ni Claire sa kaibigan. Namatay ba siya, Belle? Namutla ang babae habang inaalala niya ang araw na iniwan niya kung kanino ang anak ni Claire. Karga-karga niya ang naiyak na bata habang naglalakad sa kung saan. Hindi niya alam ang gagawin dahil pati siya ay wala na sa kanyang sarili. May nadaanan siyang babae na mumulot ng plastic bottle sa gilid. Doon ay nilapitan niya ito. Ale, pwede po bang iwan ko po muna sa inyo yung bata? Hindi ko po siya kayang buhayin. O kung kaya, ipamigay niyo na lang po siya sa pamilya na pwede siyang mabuhay. Pagmamakaawa niya sa babae. Kaninong anak ba yan, iha? Diyos ko kayo mga bata kayo. Anak-anak at iiwan lang kung saan-saan. Sabi nito sa kanya. Jasper Suarez, yan po ang pangalan niya. Ha? Iisa lang naman ang kilala kong Suarez dito at si Arnold yon. Inabot ni Belle ang bata sa babae at hindi na pinansin ang sinabi nito at umalis na siya. Salamat. Kahit umiiyak ay nagawa niya pa ring makauwi sa kanila. Bigla na lang humagulhol ng iyak si Belle at lumuhod sa harapan niya. Patawarin mo ako, Claire! Kahit naguguluhan si Claire, habang ang babae ay patuloy lang sa pag-iyak. Anong ibig mong sabihin? Humihikbing tanong niya sa kaibigan. Ibinigay ko sa kung sino ang anak mo. Sabi ko sa kanya, ibigay sa isang mayamang pamilyang bata kung saan maaari nilang alagaan to. Paliwanag niya sa kaibigan. Ha? Paano mo nagawa yun? Anak ko ang binigay mo sa kung sino lang. Galit na sigaw niya sa kaibigan. I'm sorry, Claire. Hindi ko rin alam kung paano ko bubuhayin ng anak mo noong mga panahong yon dahil walang-wala rin ako. Pero bakit kailangan mong ilihim sa akin? Galit na sigaw ni Claire sa kanyang kaibigan. Napahawak siya sa kanyang sintido dahil sa inis at galit na nararamdaman. Sinong pinagbigyan mo ng bata? Pigil na galit ang tanong niya. Hindi ko siya kilala, pero alam ko kung saan siya nakatira. Sabi ng kanyang kaibigan. Dalhin mo ako sa kanya. Malamig na utos niya. Tumango naman ang kanyang kaibigan. Pumara sila ng tricycle sa tapat ng bahay ni Belle at may sinabi itong address sa driver. Tahimik lang sila sa biyahe hanggang sa huminto ang tricycle at bumaba sila sa isang lugar kung saan ay may isang tagpi-tagping bahay ang nakatayo. Kumatok si Belle sa pintuan at lumabas ang isang babae na medyo may katandaan na. Anong kailangan nila? Tanong sa kanila nito. Manang, naaalala niyo po ba ako? Ako po yung nagbigay sa inyo ng bata dati. Naaalala niyo po ba ako? Tanong ni Belle sa matanda. Bakit? Anong kailangan mo? Tanong sa kanya nito. Gusto ko po sanang malaman kung nasaan po yung bata. Anak ko po ang batang yun. Please, sabihin niyo po kung nasaan siya. Pagmamakaawa ni Claire sa matanda. Iha, gaya ng inutos mo noon, iniwan ko siya sa labas ng bahay ng isang mayamang pamilya. Gaya ng inutos ni Belle sa matanda ay iniwan nito ang bata sa labas ng bahay ng kung sinong mataas na tao. Hindi rin ito kayang buhayin ng bata kaya pinamigay niya ito. Inilapag lang ng matanda ang sanggol sa gilid ng basurahan sa may gate at kahit nakokonsensya ay iniwan niya ang bata. Nagmadali pa siyang umalis dahil nagbabadya na itong umulan. Tanging iyak na lang ng bata ang kanyang narinig hanggang sa makalayo na siya. Magmula noon, wala na akong balita sa bata. Natatandaan niyo po ba kung saan niyo siya dinala? Pwede niyo po bang dalhin kami doon? Nagmamakaawang tanong ni Claire sa matanda. O siya, halina habang maaga pa. Isinarado ng matanda ang pinto ng bahay. Sinamahan niya ang mga ito sa kung saan niya dinala ang bata. Sumakay ulit sila at sa village nila Arnold huminto ang tricycle. Pumasok sila sa village at sa may tapat ng gate ng amo niya sila huminto. Dito?
Namumuo ang luhang tanong ni Claire sa matanda. Tumango ito. Dito ko iniwan ang bata, mahigit 3 taon na ang nakakalipas kung hindi ako nagkakamali. Sagot sa kanya ng matanda. Naalala ko na, sinabi nitong kaibigan mo na Jasper Suarez ang pangalan ng sanggol. Nagimbalang sistema ni Claire sa nalaman. Pakiramdam niya ay nanghina ang kanyang tuhod. Sumikip ang kanyang dibdib at para bang nahihirapan siyang huminga. Ang anak ko? Ang siyang inaalagaan ko ng ilang taon? Nasa bisig ko na siya ngunit hindi ko man lang siyang maalala. Agad na pumasok sa loob ng mansyon ng babae at agad na hinanap si Arnold. Nakasunod lang sa kanya ang dalawa na may pagtataka. Nakasalubong ni Claire ang matandang mayordoma kaya agad niya itong nilapitan. Manang, si Arnold nasan? Kailangan ko siya makausap. Sabi niya sa matanda na halos mapaluhod na sa panghihina. Ano bang nangyayari sa iyo, Claire? Nasa taas si Arnold kasama ang bata. Ayos ka lang ba? Si Arnold, kailangan ko siya makausap. Pagkasabi niya noon ay saktong bumaba ang lalaki sa hagdan kasama ang bata. Claire, ano nangyari sa'yo? Kumustang lakad mo? Sino yung mga kasama mo? Nagtatakang tanong ng lalaki sa kanya. Patakbong pumunta si Claire kay Arnold at hinawakan ito sa braso habang seryosong tinititigan muna ang kanyang anak bago humarap muli sa lalaki. Anak ko si Jasper, Arnold. Anak ko siya. Hindi makapaniwala ang lalaki sa kanyang narinig. Paanong nangyaring? Ako pong nag-iwan sa bata dito sa tapat ng bahay niyo. Nakayukong putol ng matanda sa sasabihin ni Arnold. Ipa-DNA test niyo ang bata at si Claire, Arnold, para makumpirma niyo to. Singit naman ang ani ng matandang mayordoma. Matapos ang nangyari ay nanatili muna si Claire sa kwarto ng bata. Doon ay nayakap niya si Jasper na parabang takot siyang mawaglit man lang ito sa kanya kahit ilang segundo. Samantalang isinagawa na rin agad ni Arnold ang DNA testing. Ayaw nilang mag-aksaya pa ng oras dahil ilang taon na rin ang pagtitiis sa misteryo sa ina ng bata. I'll send you the result once it's done, Mr. Suarez. Tumango naman ang lalaki at nagpasalamat sa doktor. Pakiramdam ni Arnold ay masyadong mahaba na agad ang araw na ito para sa kanilang lahat. Hindi niya alam kung ano ang dapat ba niyang maging reaksyon. Can we talk? Marahang tanong ng lalaki Claire nang pumasok ito sa kwarto. Tangulang naman ang naging tugon ng dalaga. Kung totoo man na ikaw nga ang ina ni Jasper, I don't know what to say. Hindi ako makapaniwala. Ako rin. Mahinang sagot ng babae habang nakatingin sa kawalan. I'm sorry. I didn't recognize you. I should have known. We shared a hot night. Nakataas ang kilay ni Claire nang humarap siya sa lalaki. Just kidding. Pinapagaan ko lang ang loob mo. But honestly, ang liit talaga ng mundo. May maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Arnold. Kapag napatunayan na ikaw nga ang nanay ng anak ko, hindi kayo aalis dito. Babawi ako dahil simula pa lang ay dapat responsibilidad naman kita. At gusto ko rin maging ina sa anak mo. Hindi lang babysitter niya. Nanatili nga si Claire sa mansyon habang kabado siyang hinihintay ang resulta ng DNA test. Halos 1 linggo rin ang hinintay nila. Here's the result. Sabay na napalingon si Claire at Arnold sa nagsalita. Mahigpit na hawak ng babae ang kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay magsusuka siya sa sobrang kaba. Claire Johnson and Jasper Suarez are 99.999. Halos hinigpitan ng babae ang sariling hininga. Pakiramdam niya ay mahihimatay siya kung hindi sumang-ayon sa puso niya ang resulta. Positive. Congratulations, Miss Claire. Jasper Suarez is indeed your son. Pakiramdam ng babae ay ito na ang pinakamasayang araw para sa kanya. Parang sumasang-ayon pa rin sa kanya ang mundo dahil hindi nito hinayaan na malayo sa anak. Si Mama. Malambing na ani ni Claire habang pinapakain ng kanyang anak. Mama, you're my mama. Tugon naman ng bata na siyang ikinangiti niya. Oo anak, ako nga ang mama mo. Narinig mo ba yon? Masayang tanong niya kay Arnold na nakatingin din sa kanila habang nakangiti. Sa mga lumipas na araw ay mas naging malapit ang loob ng dalawa, lalo na dahil mas pinagtuunan nila ng pansin ang kanilang anak. Doon lang napagtanto ng lalaki na tuluyan na rin palang nahuhulog ang loob niya sa babaeng ina ng kanyang anak
ang babaeng dati lang ay babysitter nito. Mukhang late ka na rin madalas makauwi. Ani Claire nang halos magulat siya dahil nakita niya na nakatayo lang si Arnold sa pinto. Tumikim ang babae bago tuluyang punasan ng basa na niyang buhok. Ang dami ko lang inasikaso sa opisina. Sagot ng lalaki bago ito lumapit sa kanya at hagka ng kanyang noo na hindi na niya ikinagulat pa. Naging normal na lang sa kanya na maging sweet sa kanyang dating masungit nitong amo. Kahit hindi niya sabihin ay may nararamdaman na rin siya dahil sa mga pinapakita at pagtrato sa kanya ng lalaki. Kumain ka na, ipinagtabi ka namin ni Manang ng pagkain. Busog pa ako, gusto ko lang muna na magpahinga. Lumapit ito sa kama ng mahimbing na natutulog nilang anak. Doon ay umupo ito sa dulo ng kama at sinenyasan siya. Huwag kang masyadong magalaw dyan, baka magising si Jasper. Pilyo lang itong ngumiti dahil sa mahinang pagbabanta niya. He won't. Come here. I want to ask you something. Nakasimangot na lumapit na lang si Claire habang pinapakiramdaman kung magigising ba ang kanilang anak. Ano ba yun? Hindi ba uso sa'yo ang social distance at kailangan mo pa akong palapitin? Pwede ba kitang pakasalan? Bahagyang nagulat si Claire dahil sa tanong na yun ni Arnold. Mas lalo pa siyang natigilan nang tingnan niya ang kanyang kamay na masuyong hinahalikan ng lalaki. Arnold, kung ginagawa mo to dahil kay Jasper, hindi mo na kailangan gawin pa to. Sigurado ko na maiintindihan niya. It's not about our son, Claire. Kahit nung wala pa akong ideya na ikaw ang ina ng anak ko, napapahanga na ako sa'yo. At ngayon na may pruweba na ikaw nga ang ina ng anak ko, mas lumakas pa lang ang loob ko. Dahil alam ko sa sarili ko na hindi ko questionin ng anak natin kung sino ang pinakasalan ko. Marahang hinuli ng lalaki ang bewang ni Claire. Kahit pa natitigilan ay napasunod siya dito. Sa mga sandaling yun ay magaan ang pakiramdam nilang dalawa. Hindi nila maintindihan ang kakaibang kakomportablihan nila sa presensya ng isa't isa. Mahal mo na ako? Naguguluhan pang tanong ni Claire. Hindi pa ba yun halata, Claire? Ang mga titig ko pa lang sa'yo ay siyang sagot sa mga tanong mo. Hinarap ng lalaki si Claire sa kanya at hinagkan muli ito sa noo. Buo ang desisyon niyang pakasalan ng babae. Nang gabing yun ay hindi na nila namalayan kung paano lang sila nakatulog. Basta ay magkayakap silang natulog sa tabi ng anak habang ang kanilang mga puso ay walang pawang kasiyahan lang ang nadarama. Kinabukasan ay maagang nagising si Arnold. Bahagya siyang napangiti na mapagtanto na ang anak niya ay ginawang una ng kanyang tiyan. Samantalang si Claire naman ay nakaunan sa kanyang braso. Pakiramdam niya ay ito ng pinakamasayang umaga para sa kanya. Hello? Can I reserve a place this evening? Yeah, make it special. Halos pabulong na ani niya sa kabilang linya upang hindi lang magising ang kanyang mag-ina. Saan naman tayo pupunta? At isa pa, iiwan natin si Jasper dito na mag-isa? Nag-aalangan na tanong ni Claire. Don't worry. Kinausap ko na si Manang kanina. She don't have to do anything. Basta bantayan niya lang saglit si Jasper. Plus, it's a date. Maingat na inalalayan ni Arnold si Claire papasok sa kotse. Date? May anak na tayo tas magdi-date pa tayo. Wala tayong pagkakataon na makilala ang isa't isa noon. Pero nang makilala naman kita, hindi bilang ina ng anak ko. At ngayon ay gusto kitang ilabas dahil deserve mong maranasan yun. Sumulyap sa lalaki si Claire at bahagyang ngumiti. Sige na nga. Binubola mo rin naman ako eh. Nang makarating sa lugar ay namangha ang babae. Para bang punong-puno ng paghanga ang mga mata nito. Kumikinang ito dahil sa kagandahan na nakikita. Nagtungo sila sa isang parte kung saan silang dalawa lang. Kulay pula at makikintab na puti ang tema kaya naman napakaromantiko nitong tingnan. Habang kumakain ay hindi maiwasan ni Arnold ang mapabilib sa labis na kagandahan ng babae. Nakikita niya ito araw-araw at maganda ito kahit walang kaayos-ayos. Ngunit dahil sa simpleng make-up lang nito ay mas lalong lumalabas ang kagandahan nito. Pwede bang maisayaw kita? Nakangiting tumango si Claire at tinanggap ang nakalahad na kamay ni Arnold naghihintay na. Ang ganda na magiging asawa ko. Nakangiting puri ni Arnold sa babae. Napangiti naman si Claire at animoy kinikilig sa pagpuri sa kanya ng lalaki. Ayan ka na naman eh. Napayuko pa si Claire dahil sa pamumula ng pisngi nito at hindi makatingin sa lalaki. Bakit?
Totoo naman ikaw ang pinakamagandang babae na nakilala ko sa tanang buhay ko. Oo na, maniniwala na. Kunwaring ayaw pa ng babaeng tanggapin ang sinabi ng lalaki. Dapat lang na maniwala ka, Claire. Nung gabi kung saan ay nangyari ang lahat, hindi na maalis sa sistema ko ang gusto ko siyang hanapin. Na gusto kitang hanapin. Inaamin ko na sinubukan kong hanapin ang mga haplos mo mula sa ibang babae. Ngunit napagtanto kong walang makakapantay sa haplos mo. Na itinigil ko na lahat yun at inilaan ang atensyon ko sa negosyo. Tumigil si Arnold sa pagsasayaw at basta na lang lumuhod sa harapan ni Claire. I waste a lot of years finding someone who is with me all the time. And I won't waste any more days. Kaya pasensya na kung sa tingin mo ay nagmamadali ako. But Claire, will you marry me? Sinserong tanong ng lalaki kay Claire na ngayon ay sinasalubong ang kanyang tingin. Tinatanong pa ba yan? Syempre oo no, ikaw na yan eh. Sagot naman ng babae na siyang ikinatawa nilang dalawa. Nanginginig pa ang kamay ni Arnold habang inilalagay nito ang singsing sa daliri ng babae. Matapos yun ay mabilis itong tumayo at masuyong hinagka ng mga labi nito. I love you, Mrs. Suarez. I love you more, Mr. Suarez. Sagot ng babae. Nakayakap lang sila sa isa't isa habang nagpatuloy sa pagsasayaw sa romantikong musika. Sa mga sandaling yun ay hinayaan nilang ang kininang oras na silang dalawa lang ang magkasama. Hindi maalis sa damdamin ng babae na natutuwa siya dahil sa kabila ng kanyang pinagdaanan ay kasama niya si Arnold at ng bata ay magiging masaya din pala siya sa huli. Kasama ang mga ito na totoo niya palang pamilya. Manang, dumating na po ba si Arnold? Tanong ni Claire sa matandang mayordoma. Madaling araw na kasi ng mga oras na yon at hindi man lang nakita ng babae na umuwi ang kanyang fiancé. Hindi siya umuwi kagabi, iha. Tawagan mo na lang at baka babad na naman sa trabaho yon. Suwestyon ng matandang babae. Sinunod naman ni Claire ang sinabi ng matanda. Tinawagan nga niya ito. Ngunit nakailang tawag na siya ay hindi pa rin ito sinasagot. Unti-unting umakyat ang pag-aalala sa sistema ni Claire. Ngunit nawala naman yun nang sa wakas ay sagutin ito sa kabilang linya. Yes? Hello? Ganun na lang ang pagkatigil ni Claire nang imbis na si Arnold ang sumagot ay isang babae ang bumungad sa kanya. Sino to? Nasaan si Arnold? Bakit ikaw ang sumagot sa tawag ko? Dire-diretsong tanong ni Claire sa babaeng nasa kabilang linya. Sino ka ba? Busy si Arnold ngayon. Mamaya ka na tumawag, pwede ba? Tugon ng babae sa kabilang linya at agad na pinatay ang tawag. Doon nanlumo si Claire dahil hindi niya inakala na iba ang sasagot sa kanyang tawag sa fiancé at talagang babae pa ang sumagot. Buong umagang iniyakan yun ng babae, parang pinipiga ang kanyang puso. Dumagdag pa ang sama ng loob niya nang magtanghali na at hindi pa rin umuuwi ang kanyang fiancé. Hindi inakala ni Claire na kaya pala siyang ipagpalit nito kahit na hindi pa sila kasal at kaka-engage lang dalawa. Masakit ang loob ng babae at hindi niya pa alam kung paano niya haharapin ang lalaki dahil sa mga ginawa nito. Hindi niya maiwasang mag-isip kung bakit may kasamang ibang babae ang kanyang magiging asawa. Pagod na umuwi si Arnold, ngunit mabilis na umakyat ang pag-aalala niya nang maabutan ng humihikbing si Claire sa gilid ng kwarto. Mabilis na nilapitan niya ito at hinawakan ang balikat. Claire, ano nangyari? Tinitigan lang siya ng masama ng babae, habang ang mga mata nito ay masiglang naglalabas ng luha. Buti umuwi ka pa! Sana doon ka na lang sa babae mo nagstay! Galit na asik nito. Ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Naguguluhang ani ni Arnold. Bakit ibang taong sumagot nang tinawagan kita? At ang nakakatuwa pa dun ay babae pa ang sumagot. Agad na natigilan si Arnold. Magpapaliwanag ako, Claire. Mahinahon na sabi niya sa babae ngunit hindi siya nito pinakinggan. Huwag ka na magpaliwanag! Hindi ko na kailangan marinig pa yan! Aalis kami ng anak ko! Malamig na usal ni Claire bago tumayo at magtungong palapit sa cabinet para mag-impake. Pag-uusapan pa natin to. Pakinggan mo muna ako. Halos nagmamakaawa na ang tinig ni Arnold. Mabilis siyang lumapit sa babae at masuyo itong niyakap. Kung makawala man ito ay unti-unti na rin itong kumalma nang hindi siya magpatinag. Naiwan ko sa office ang phone ko kagabi dahil may late meeting ako na dinaluhan.
Marahil ay ang sekretarya kung sumagot sa tawag mo. Maniwala ka, hindi ko alam. Hindi ko na rin na-check ang cellphone ko dahil ang unang gusto kong gawin pagkatapos ng meeting ay makauwi at makita kayo. Paliwanag ng lalaki kay Claire na siyang ikinatahan nito. Hindi ka nang bababae? Hindi mo ako pinagpalit? Kami ng anak mo? Tanong ni Claire kay Arnold. Tumango ang lalaki at inayos ang ilang hibla ng buhok nito na tumatabon sa mukha niya. Hinding-hindi kita ipagpapalit, Claire. Ngayon pa ba? Ngayon pa ba kita ipagpapalit? Na pwede naman ako maghanap ng ibang babae noon pa man. Ngunit ngayon ay hindi na yung mangyayari. May anak tayo at ikakasal na. Mahinahon na sabi ni Arnold. At saka, ikaw lang ang mahal ko. Kayo lang ng anak ko ang mamahalin ko. Dagdag pa niya rito. Niyakap ni Arnold ang babae upang gumaan ang loob nito. Pasensya na kung pinag-alala kita, mahal ko. Bulong pa niya. Niyakap siya pabalik ng babae at siniksik nito ang mukha sa kanyang dibdib. Mahal na mahal nga talaga ni Claire ang kanyang dating amo dahil kung magselos ito ay wagas na wakas. Hindi naman maiwasan ni Arnold ang mapangiti dahil ganun pala magselos ang kanyang mapapangasawa. Ramdam niya na sobrang mahal siya ng babaeng mahal din niya. Kasalukuyang nagluluto ngayon si Arnold habang si Claire naman ay pinapanood siyang magluto. Malapit na maluto, mahal. Gutom na ba kayo? Tanong nito sa babae. Hindi pa naman po. Tugon naman ng babae habang nilalaro ang kanilang anak. Ang swerte ko naman sa magiging mister ko. Marunong siyang magluto. Natatawang ani ni Claire. Maswerte ako kasi may misis akong hindi marunong magluto. Biro naman ni Arnold na siyang ikinairap ni Claire. Aminado naman ang babae dahil hindi nga talaga siya marunong magluto. Mga simpleng lutuin lang ang kaya niya at ang iba ay hindi na. Matapos magluto ni Arnold ay naghanda na sila na makakain sa mesa. Silang dalawa lang at ang bata ang tao sa mansyon dahil nagbakasyon ang mayordoma. Pagtapos nilang kumain ay sabay nilang nilaro ang kanilang anak hanggang sa mapagod sila at sabay-sabay na nakatulog. Happy family sila kung titingnan. Kitang-kita sa kanila na mahal nila ang kanilang pamilya. Dumating na nga ang araw na pinakahihintay nila. Ang araw kung saan ikakasal na silang dalawa. Abala sila sa araw na yon para magayos ng kanilang kasal na gaganapin na. Masaya ang babae habang inaayusan siya. Nakangiti siya sa kanyang sarili mula sa salamin. Kahit paparehas na silang walang magulang ni Arnold ay masaya pa rin siya dahil may bago siyang pamilya na nabuo. Kasalukuyan siyang nakatayo sa may pintuan ng simbahan. Dahan-dahan ang kanyang paglakad papalapit sa altar kung saan naghihintay at nakatanaw si Arnold na may ngiti sa labi. Kitang-kita rin ng kanyang mga bisita ang tuwa sa kanyang pag-iibigan dalawa. Nang sa wakas ay makalapit na si Claire sa harapan ni Arnold ay matamis silang umiti sa isa't isa. Ang ganda mo. Bulong nito. Mababa ka sa mga mata nito na labis na paghanga at pagkahulog. Oo na. Natatawang sagot naman ni Claire. Hindi nila inakala na dadating ang araw na ikakasal sila sa isa't isa. Para silang nananaginip sa labis na kaligayahan at kagaanan ng kanilang puso. Masaya ba ang misis ko ngayong ikinasal na kami? Tanong ni Arnold kay Claire habang nakayakap sa bewang ng asawa. Ito na atang pinakamasayang araw sa buhay ko. Hindi ko inakala na ikaw pa palang papangasawa ko. Natawa na lang si Claire dahil sa hanggang ngayon ay parang panaginip pa rin para sa kanya ang lahat ng nangyari. Pangako, hindi kita sasaktan. Ipaparamdam ko sa iyo ang saya ng buhay kasama ako. Kayo ng mga anak natin. Magiging masaya tayo. Mapagmahal na anin to at hinagka ng asawa sa noo. Mga anak natin? Isa lang ang anak natin, Mr. Suarez. Alam ko, Mrs. Suarez. Pero syempre, mabuti ng advance dahil madadagdagan na rin naman si Jasper ng kapatid. Biro ng lalaki kaya hinampas siya ng asawa dahil sa biro nito. Ilan bang anak ang gusto mo? Tanong ng babae sa kanyang asawa. Kung ilan ang kakayanin natin. Pilyong usal nito bago masuyong sinakop ng tuluyan ng labi nito. Jasper, anak, huwag masyadong mabilis ang pagtakbo. Suway ni Claire sa kanyang anak na ngayon ay nagtatakbo palayo kasama ang kanyang mga kalaro. Lumalaki na ang anak niyo, Arnold. Wala ba kayong balak na sundan yan? Sabi ng matandang mayordoma kay Claire. Napangiti naman ang babae dahil sa sinabi ng matanda.
Naku manang, malapit na atang masundan si Jasper lalo na't hindi pa ako dinadatnan. Sagot niya sa matanda na nakangiti na ngayon. Abay sana nga at buntis ka, nang may bago naman tayong aalagaan yan. Masayang tugon ng matanda. Lumipas ang ilang linggo at nakaramdam si Claire ng pagkahilo at pagsusuka. Noong una ay hindi niya ito pinansin hanggang sa sinubukan niya mag-pregnancy test at tama nga ang kanyang hinala na muli siyang nagdadalang tao. Hindi niya pa nasasabi ang bagay na yon sa kanyang asawa dahil sa susunod na buwan pa ito ang uuwi dahil nagtungo ito sa ibang bansa upang makipag-areglo sa isang business partner. 6 weeks ka na palang buntis. Matutuwa si Arnold kapag nalaman niya yan. Masusundan talaga si Baby Jasper. Masayang ani ng matandang mayordoma na ngayon ay naghihiwa ng mga putahe para sa kanyang lulutuin. Habang si Claire naman ay tinutulungan siyang pitasin ang piraso ng malunggay. Gusto ko nga po siyang sorpresahin, manang. Nakangiting ani pa nito. Lumipas ang ilang araw bago tumawag ang asawa na makakauwi na ito. I'm home! Sigaw ni Arnold at agad na hinalikan ng kanyang anak at asawa. Daddy, pasalubong? Inabot naman ito ang mga pasalubong sa kanyang anak at niyakap ito. Tahimik ngunit nakangiti naman na nakatingin sa kanila si Claire. Miss me? Tanong ni Arnold at malambing na nagtungo palapit sa asawa. Yes, namimiss ka na namin ng mga anak mo. Buong galak na ani Claire habang nakahawak sa hindi pa gaano kaumbok na baby bump niya. Buntis ka? Gulat at masayang tanong ng asawa sa kanyang misis. Nagkibit-balikat naman si Claire bago tumango sa asawa. Laking gulat pa nito nang bigla na lang napatalon si Arnold sa tuwa at kinarga pa ang anak. Dalawa na ang anak ko. May kapatid ka na, baby. Maligayang anunsyo nito na animoy bata na nanalo sa isang laruan. Kalma lang, mahal. Hindi pa nga lumalaki tong tiyan ko. Paano pa kaya kung lumabas na tong si baby? Baka mas grabe na magiging reaction mo. Natatawang sabi ni Claire sa asawa. Lumapit si Arnold sa asawa. Lumuhod ito hanggang sa kasing pantay na nito ang taas ng tiyan ng asawa bago niya ito hinalik-halikan. Mahal, kainin mo na yung maraming broccoli. Sinadya kong damihan yan para yan ang kainin mo at para maging healthy kayo ni baby. Malambing na ani ni Arnold bago subuan ng asawa. Pinagluto nito ang asawa lagi para makakain ito ng healthy na pagkain. Ang lalaki na mismo ang nagdedesisyon sa mga kinakain ni Claire. Arnold, baka sa sobrang pagkain ko ng gulay tubuan na ng halaman tong tiyan ko. Sagot ni Claire sa asawa. Sorry na mahal, para sa'yo rin naman yan at para kay baby. Pwede bang sa susunod pork chop at chicken lang naman muna? Sige, pork with gulay at chicken with gulay. Natawa na lang si Arnold sa pagsimangot na reaksyon ng kanyang asawa dahil sa kanyang sinabi. Nagbibiro lang ako, misis ko. Gusto ko kayong maging healthy. Gusto ko rin na bumawi dahil wala ako nung pinagbubuntis mo si Jasper. Nakanguso lang naman si Claire habang tumatango. Hinagka naman ni Arnold ang kamay ng asawa para mawala ang pagkasimangot nito. Lumipas sa mga buwan hanggang sa tuluyan nang nakita ang pagkakaumbok ng tiyan ni Claire. Naramdaman niya rin minsan ang sipa ng kanyang anak sa loob ng tiyan. Magiging kuya na po ko soon, mama? Tanong ni Jasper sa ina. Yes po, anak ko. Nakangiting sagot ni Claire sa anak. Alagaan mo na mabuti si baby paglabas niya, ha? Yes po, mommy. Of course. May baby sister na ako. Natutuwang hinalikan ni Claire sa noo ang anak hanggang sa makatulog na ito. Nagising si Claire dahil sa pananakit ng tiyan niya. Ginising niya ang kanyang asawa at sinabi ito. Hindi niya inaasahan na sa gabing yun ay puputok na ang kanyang panubigan. Arnold! Ang sakit ng tiyan ko! Mangiyak-iyak na daing nito. Malapit na tayo sa ospital. Konting tiis na lang, mahal. Natatarantang sagot ng lalaki. Nang makarating sa ospital ay nasikaso si Claire ng mga nurse. Nasa labas lang si Arnold ng ilang oras habang nag-aalalang inaantay na tawagin siya ng doktor. Kayo po ba ang asawa ni Mrs. Suarez? Opo. Kumusta po ang asawa ko? Okay na po ba sila ni baby? Nag-aalalang tanong agad ni Arnold sa doktor. Maayos pong nailabas ng asawa niyong bata. And congrats, it's a baby boy. Laking tuwa ni Arnold dahil sa kanyang narinig. Ngayon lang nila nalaman ang gender ng kanilang anak.
Ayaw kasi nilang alamin ito noon dahil gusto nilang masurpresa. Pumasok sa kwarto ang lalaki kung saan natutulog ang kanyang asawa. Baka sa mukha nito ang sobrang pagod sa panganganak sa kanilang bunsong anak. Maingat naman na binuhat ni Arnold ang kanilang anak na ngayon ay nakalagay sa isang maliit na higaan nito. Hinihele niya ito habang nakangiti siyang pinagmamasdan nito. Arnold! Nakangiti niyang tiningnan ng asawa nang marinig ng tinawag siya nito. Gising ka na pala. Tingnan mo mahal oh. Kamukha mo siya. Anya sa asawa na nakangiti na ngayon sa kanya. Justin ang ipangalan natin sa kanya. Mahinang usal ni Arnold na sinang-ayunan naman ni Claire habang may ngiti sa labi. Nang makauwi sila ay tuwang-tuwa ang mayordoma habang buhat-buhat ang bago nitong alaga. Napakagwapo naman ng batang to at banang mana sa ama niya. Gwapo kasi ang ama manang. Nakangiting sagot naman ni Arnold. Si Arnold muna ang nag-aalaga sa kanilang mga anak hanggang sa maging okay na at pwede nang kumilos ang kanyang asawa. Naging sobrang ingat naman ni Arnold sa pag-aalaga ng anak, kaya lagi naman itong tinatawanan ng asawa dahil napaka-OA sa pagiging protective nito sa mag-ina. Naging masaya rin ang kanilang anak na si Jasper dahil may nakakalaro na ito paglaki ng kanilang baby boy. Mabilis na lumipas ang panahon. Ngayon ay 5 taon na ang kanilang panganay na anak na si Jasper at 1 taon naman ang kanilang bunso na si Justin. Kinatutuwa nila ang pagiging big brother na ganap ni Jasper sa kapatid. Manang-mana ito sa ama, ang protective. Nasa swimming pool sila ngayon sa likod ng kanilang mansyon. Dito nila naisipan na magbonding dahil gusto ng kanilang anak na si Jasper. Huwag mong dalhin sa malayo ang bata, Arnold. Diyan lang kayo sa gilid. Hindi ako marunong lumangoy. Hindi ko kayo masasalba. Saway ni Claire sa mag-ama. Tinuturuan kasi ni Arnold ang kanilang anak na lumangoy. Habang si Claire naman at si Justin ay nakaupo lang habang nakatanaw sa dalawa. Maya-maya ay umahon na ang dalawa at lumapit sa kanila. Masaya silang kumakain kasama ang kanilang mga anak na ngayon ay sobrang maligalig na. Nagpaalam si Jasper na maglalaro lang din kasama si Justin sa playground sa may gilid ng pool. Pumayag naman ang dalawa dahil tinuruan din nila ang anak na maging responsable at mabuting kapatid. Nakatanaw naman ang mag-asawa at masayang pinagmamasdan ng mga anak na naglalaro sa kanilang mini playground. Ang bilis ng panahon, no? 2 na agad ang ating alagain. Ani Claire habang natatawa. Kaya nga, mukhang kulang pa nga sila. Gusto ko ng marami pa. Biro naman ni Arnold. Tama na nga muna yan. Nakakapagod kaya magluwal ng sanggol. Buti sana kung ikaw naman magluluwal ng alam mong pakiramdam. Nakataas ang kilay na sagot ni Claire sa asawa. Biro lang mahal. Sabi ko nga sapat na sa akin ang 2. Pati ikaw. Naging masaya ang dalawa sa kanilang buhay kasama ang 2 nilang maliit na anak. Kahit hindi gaanong kaperpekto ang kanilang pamilya ay masasabi ni Claire at Arnold na masaya sila dahil silang 2 ang magkasama. Masuyo naman na hinagkan ni Arnold ang pisngi ng kanyang asawang si Claire sa pisngi. Kahit nagtataka ay napangiti ang babae. Para sa naman yun? May ngiti sa labi na tanong ni Claire. Wala lang. Kasi mahal kita. Mahal ko kayo. Mapagmahal na sagot ni Arnold bago tuluyang inangkin ng buo ang labi ng asawa. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong